Simple lang kung ituring ko ang buhay ko sa probinsya kasama ng lola ko. Hindi ako katulad ng ibang mga dalaga sa lugar namin na puro pagpapaganda ang inaatupag. Mas gusto ko ang magtrabaho at kumita, lalo na at wala naman kaming ibang aasahan ni lola kundi ang mga sarili namin. Hukom, Your Honors, tindera ako ng asin. Sako-sako man o tingi-tingi. Dati, negosyo lang ang tingin ko sa mga asin na tinitinda ko. Pero ngayon, iba na. Lalo na nang malaman ko ang hiwagang bumabalot sa mga kakayahan ng asin, pati na rin ang hiwagang bumabalot sa tunay kong pagkatao. Hukom, ako nga po pala si Rana, at ito ang ibabahagi kong kwento. Oy, Rana! Rana! Rana girl! Oh, ano ba yun, Rocky? Ang aga-aga, ang ingay-ingay mo. Ito naman, ikaw rin ang aga-aga ang killjoy mo. Ang ingay mo kasi, nambubulabog ka na naman. Ay, teka nga girl, ibababa ko nga muna itong mga nilalako ko dahil may chika ako sa iyo. Ang aga-aga rin naman yung chika mo. Ay nako, wait nga, tigilan mo nga muna yung paghahalo ng asin. Bakit ba? Kailangan ko tong haluin ng mabuti para mabilis matuyo. Kasi nga, mahalaga tong sasabihin ko, no? Bitiwan mo nga muna yung panghalo mo at mag-focus ka dito sa chismis ko. Hay nako, kung ako sa'yo, Rocky, ilahako muna yung mga biniklad mong isda para maagang maubos. Hindi yung aabalahin mo ko sa ginagawa ko dito. Hay nako, marami pa akong gagawin. Ay, eto naman, manang na manang. Napaka-killjoy mo talaga. Saglit lang naman itong ichichika ko sa iyo eh. Halika mo na rito. Ay nako, ano ba talaga yan? Ano ba yun? Okay. Stop, look and listen. Alam mo ba, may mga dayuhan ngayon dito sa baryo natin? Dayuhan? As in, foreigner? Ay, hindi, no? Kapag ba dayuhan, foreigner ka agad? Linawin mo kasi yung sinasabi mo. Dayuhan? As in, hindi taga rito sa atin. Ano naman ngayon? Ano ngayon? Hindi, guwapo! Yan ba yung ichichismis mo sa akin? Alam mo naman na wala akong interes sa mga ganyan, Rocky. Ay, nako, ano ka ba? Malay mo, ito ng pagkakataon mo para magkaroon ng jowa. Ay, nako, kung papato lang yun sa baklitang tulad ko, edi ako na sanang susunggab, no? Hindi ko na sana irereto at sasabihin pa sa'yo, no? Pero dahil olats lang din naman ako doon, kaya ipapaubaya ko na siya sa'yo, He's all yours. Okay, you're welcome. Kung makapamigay ka naman dyan, para bang pag-aari mo lang yun na isang gamit, Rocky? Naku, tumigil ka na nga. Hi, Day. Hindi lang naman kasi gwapo yun, no? Mukhang mayaman din, may datong. Ayaw mo nun? Siguradong aangat na ang buhay mo. Magiging kasapi ka na ng mga nakaahon sa kahirapan. Hindi ka na lang simpleng tindera ng asin dito sa baryo natin. Ay naku, wala naman akong problema sa hanap buhay ko Ito na ang kinalakihan kong hanap buhay. Kaya bakit ko hihilingin na umangat agad? Ang mahalaga, nakakakain kami ni Lola Ursula ng 3 beses sa isang araw. Ay, alam mo girl, naiimbyer na ako sa'yo. Gamitin mo naman kasi ang ganda mo sa tama, no? Ang ganda-ganda mo. Look at your eyes. Super beautiful. Look at your lips. Look at your nose. Tapos, tagal-lako ka lang ng asin, ang alat. Uulitin ko, wala akong problema sa trabaho ko, Rocky. Ay, teka. Oh, ano naman yun? Para ka nakakita ng multo dyan. Ayun! Ang alin? Yung gwapong lalaki na tinutukoy ko. Yung dayuhan dito sa baryo natin. Teka, yung nakaputing polo? Oo, ay, chupapi talaga. Ang gwapo, di ba? Siya ang perfect definition ng TDH. TDH? Ano naman yun? Di tall, dark, and handsome. Ang dami mo namang alam. Tignan mo kasi, oh. Talagang mayaman. Ay, nakakotse pa. Oy, bonggang cars, ha? At saka, ay, wititit. Sino naman kaya itong matandang lalaki na kasama niya?
Don't tell me. Padir niya yan? Ay, naku, Day. Nasa lahi pala talaga nila ang magagandang lalaki. Tingnan mo yan, oo. Kahit may edad na, napakagwapo pa rin. At saka parang kayang-kaya pa rin niyang patigasin ng kanyang braso. Yung papi talaga. Aray, ano ba? Kailangan manulak pa? Ay, kinikilig ako, Mare. Ay, nako. Wag mo na nga akong idamay dyan sa kilig-kilig na yan. Marami pa akong gagawin, Rocky. Ay, Rana. Oh, no. Oh, no. Oh, ano na naman? Papalapit na sa atin si Chupapi. Umayos ka. Ano? Bakit naman ako aayos? Basta umayos ka. Hello, good morning. Ay, good morning, Chupapi. Hello po. Ano pong kailangan nyo? Bibili ho ba kayo ng binaklad? Ay, biniklad? Meron ho akong tindang isdang biniklad. Yummy to. Kasing yummy ko. Hoy, kakahiya tong baklitang to. Uy, umayos ka. Oh, no. I'm not here to buy anything. Ay, patay! English peking dollars! Naku, hindi ko carry to die. Dumudugo ng ilong ko. Ay, send help! Aray, ano ba? Makatulak ka naman dyan. Ikaw na makipag-usap dyan. Hindi ko maintindihan yan. Naku, sorry. Marunong naman ako magsalita ng Tagalog. Ay! Ikaw naman. Carry boom naman pala. Okay, sige. Ako na ulit. Ano bang kailangan mo, sir? Magtatanong lang sana ako kung saan yung daan papunta sa bayan dito. Parang naliligaw kasi kami ni Papa eh. Ay, sabi ko na nga eh. Papa niya yun. Shh, ang bibig mo, Rocky. Ano bang ingay? Ano yun? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kayo naliligaw. Isa lang naman kasi talaga ang daan dito papunta sa bayan. Diretsuhin mo lang yung tinatahak niyong daan at makakarating na kayo sa bayan. Ay, thank you. Oh, thank you. By the way, pasensya na. Hindi kasi ako kaagad nakapagpakilala. Ako nga pala si Simon. Ay, nice to meet you, Simon. Ako nga pala si Rocky. Oh, shit. Ang lambot ng kamay mo. Ito naman ang friend ko na si Rana. Hi Rana, nice to meet you. Hello. Hoy, tangkapin mo yung kamay niya, Day. Nakikipagkamay sa'yo si Chupapi. Dakutin mo na. Uy, ano ka ba? Naku, pasensya na. Madumi kasi tong kamay ko eh. Maasin. Kaya wag ka na makipagkamay sa akin. Nakakahiya. Ganun ba? Sige. Salamat nga pala sa pagturo ng daan ha. Alis na ako. Sige, bye Simon. Bye, nice to meet you both. Ay nako, ikaw talagang babaita ka. Oh, ano naman yun? Nakikipagkamay na nga yung tao. Hindi mo ba tinanggap? Madumi nga kasi yung kamay ko. At saka anong sinabi ko nga na maasin ang kamay ko, mabilis din naman yan tinanggal yung kamay niya, 'di ba? Nakita mo? Siyempre, mukhang napahiya na yung tao eh. Hindi mo tuloy nahawakan yung malambot niyang mga kamay. Ikaw talaga? Hindi naman ako interesado sa bagay na yun, no? So ano? Anong ano? Aminin mo, gwapo no? Malayo ang itsura sa mga bilasan ng kalalakihan dito sa baryo natin. Ayos lang. Hindi naman ako mahilig sa mga lalaki. Saka may kaitiman ng balat niya, no? Kasi nga, dark and handsome. Baka kasi masipag din. Kaya ganun ang kulay ng balat niya. Tingnan mo ikaw, morena. Kasi nga, bilad ka rin sa araw dahil dyan sa pag-aasin-asinan mo. Hay, tsaka na nga, aalis na ako. Maglalako pa ako ng paninda ko sa bayan. At saka, titingnan ko na rin, baka maabutan ko pa rin si Chupapi ko. Ikaw talaga? Sige na, ingat ka. Babosh! Hukom, umuwi ako sa bahay nang saktong malapit na ang tanghalian. Naabutan ko si Lola Ursula na nagbabalot ng mga tinitingi naming asin na nakaplastik. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya para tulungan siya. Lola naman, di ba sinabi ko na sa inyo na ako na ang gagawa nito? Ay ano ka ba naman, Apo? Ano ba gusto mo? Na wala na akong gawin.
Hindi naman po sa ganon. Ang sa akin lang ho, wag na kayong magbalot nitong mga asin dahil mahina na po ang kamay nyo eh. Baka mamayang gabi, mangalay na naman po yan at manigas. Sige na, ako na po dito. O siya, ikaw na lang ang magtali at ako naman na magkikilo. Ay naku, si Lola talaga ang tigas ng ulo. Aba, hindi naman ako papayag na ikaw na lang nang ikaw ang kumilo sa negosyo natin. Isipin mo, ikaw na nga nagbibilad ng asin, naghahalo, naglalako, kumukuha ng pa-order, tapos gusto mo ikaw pa ang magbalot. Eh Lola, kaya ko naman po kasing gawin ng lahat ng yun. Eh bakit ba kasi ayaw mo pang kumuha ng makakatulong? Kaya naman na nating kumuha kahit isang boy lang, kahit sa pagbibilad na lang sana. Naku, isa na namang babayaran yon, Lola. Nagbabayad na nga po tayo ng sasakyan na inaarkila natin sa pagde-deliver ng sako-sakong asin eh. Kaya ko pa naman po. Huwag kayong mag-alala. Bata pa po ako. Ay nako, sayang naman ang kutis ng apo ko. Si Lola talaga, nagpapatawa pa. Ganito naman talaga ang kutis ko, di ba? Wala nang ipuputi pa to. Ay teka apo, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang maghain na ako ng pananghalian natin? Lola, hindi pa naman po ako nagugutom. Mamaya na lang po siguro. Tatapusin ko na lang po muna itong pagre-repack para hindi na babalikan mamaya. Ay sa bagay, hindi pa rin naman ako gutom kasi halos katatapos ko lang na magkape. Nagkape na naman po kayo? Hindi po ba ang sabi ko, magatas na lang kayo, Lola? Ang tigas naman po talaga ng ulo nyo. Mamaya niyan, hindi na naman kayo makatulog ng maayos. Talaga ho sigurong hinihintay nyo lang ako na makaalis ng bahay bago kayo magkape, no? Ay nako, bigla akong naalala. Malapit na pala ang birthday mo, apo! Iniiba nyo na naman po ang usapan, Lola. Ay, ano na kaya ang masarap na handa? Handa? Wala po akong balak na maghanda, Lola. Gastos lang po yun. Aba, bakit hindi ka maghahanda? 25 ka na. Dapat hinahandaan yon. Dapat maraming handa. Ay naku, wag na po. At wala rin naman pong pupunta, Lola. Ay ano ka ba naman, Rana? Ilang taon ka nang hindi naghahanda tuwing kaarawan mo. Lola, wala naman ho kasing kailangan na i-celebrate. Gusto niyong mag-celebrate ako ng araw kung kailan isinilang ako pero hindi ko naman po nakilala ang tunay kong mga magulang. Ay naku, apo. Okay lang po, Lola. Hindi naman po ako nalulungkot. Sobrang swerte ko nga ho at nandyan kayo na nagpalaki sa akin, na umampon sa akin. Wala na po ako mahihiling pang iba. Basta nandyan lang po kayo sa tabi ko. Pero dapat mo pa rin i-celebrate ang birthday mo dahil hindi naman gawa-gawa lang ang araw na sinabi ko sa iyo. Alam ko na yun talaga ang araw ng kaarawan mo. Dahil nga ho, alam kong kilala niyo kung sino ang mama ko. Hindi niyo na lang ho talaga sinabi sa akin kung sino. Ay, nako. Hindi ko naman talaga kilala eh. Paano niyo po nalaman na yun talaga ang araw ng birthday ko, Lola? Ay, nako. Sino ba talaga sa ating dalawa makakalimutin? Hindi ba? At ilang beses ko na sinabi sa iyo. Nakita kita sa isang bangka na nakadaong sa pangpang. Umiiyak ka nun. Nakabalot ka sa lampin. Nang binuhat kita, nakita ko na kapuputol pa lang ng pusod mo kaya alam kong yun din ang parehong araw na ipinanganak ka. Tandang-tanda ko pa ho yan, Lola. Bakit pinaulit-ulit mo pa rin sa akin? Nagbabakasakali lang po ako na biglang mabago ang kwento niyo eh. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Hindi pa ako lianin, ha? Wala po akong sinabi, Lola. Ay naku, pilya ka talaga. Kinagabihan, maghahanda na sana kaming matulog ni Lola Ursula nang marinig namin ang mahihinang kulog sa labas. Napabangon tuloy ako dahil bigla kong naalala ang nakabilad ko pang asin.
Ay, naku. Teka, sasaglitin ko lang po muna. Bibistahin ko po yung nakabilad pang mga asin sa may dalampasigan, Lola. Aayusin ko lang po yung pagkakatabo ng trapal dahil baka pasukin ng tubig. Ay hala, teka lang ha, sasamahan kita, Apo. Wag na po, Lola. Kaya ko na po yung mag-isa. Ay hindi, sasamahan kita, Rana. Masyado ng gabi para lumabas ka pa ng ikaw lang. Saka mas maganda nang may kasama ka para ako na ang tagabitbit ng ilaw. Sige na nga, Lola. Alam kong hindi naman po kayo magpapaawat eh. Tara na po. Ay sige, teka, kukunin ko lang yung flashlight ha. Pagkatapos makuha ni Lola ang flashlight, inalalayan ko siya palabas ng bahay at dumiretso na kami papunta sa dalampasigan. Ay, Apo, ito pa yung magandang pantabon sa trapal. Oh, Huwag niyo na pong buhating yung bato na yan, Lola. Masyado po yung mabigat. Ilawan niyo na lang po ako at wag na po kayong kumilos. ay naku, ikaw talaga bata ka. Gusto ko lang naman na tumulong. Lola, dito ho. Pakiilawan niyo nga po dito. Ito po, banda dito. Dito ba? Opo, dyan nga po. Oh, bakit natigilan ka, Apo? Bakit parang napako ka naman yata bigla dyan sa kinatatayuan mo? Teka, Lola. Pahiram nga po muna saglit ng flashlight. Bakit bumubulong ka pa dyan? Ay, basta ho, Lola. Pahiram po muna ng flashlight. Oh, eto. Ano ba yung iniilawan mo dyan sa may dagat? Tinitingnan ko po yung malaking bato eh. Bakit? Kanina po kasi, nung pinailawan ko sa inyo yung kabilang panig ng asin, parang may nahagip po akong imahe ng tao. Saan naman? Dun ho, sa may malaking bato sa dagat. Ay nako, baka naman na malikmata ka lang, Rana. Nahagip lang naman yun pansamantala ng ilaw. Baka naman na mali ka lang o baka anino lang din yun ng mismong puno. Pero parang hugis tao po talaga eh. Ay nako, Apo, kinikilabutan naman ako bigla sa sinasabi mo. Ang mabuti pa, bilisan mo na dyan sa ginagawa mo at nang makauwi na tayo, bilisan mo na. Sige po, Lola. Akin na nga ulit yung flashlight. Baka kung ano pa yung matanglawan mo dyan sa dagat eh. Ito po, Lola. Ay bilisan mo na dyan na makauwi na tayo at makatulog na. Maaga pa tayo bukas. Opo, Lola. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpaalam na ako agad kay Lola para pumunta ng bayan at mangolekta ng mga pa-deliver ng sako-sakong asin. Pagdating ko sa bayan, at dahil halos magtatanghalian pa lang noon, mas marami tuloy ang tao na namimili sa may talipapa. Habang abala ko sa paglilista ko, ay may tumapik bigla sa balikat ko. Hoy, Mare! Ay, naku. Ikaw pala, Rocky. Oh, ano na naman ba yon ha? Huwag mo akong guluhin. Busy ako. Ay, wow! Tiba-tiba ang friend ko. Ang dami nag-order sa'yo ng sako-sakong asin. Marami na agad sa'yo yan? Tatatlo pa nga lang yan eh. Ay, may pa-order ka rin pala kay Aling Violeta? Oo, bakit? Ay, hindi mo ba alam yung chismis? Chismis? Ay, nako. Yan ka na naman sa chismis na yan, Rocky, ha? Ay nako girl, mabilis na chismis lang to. Kasi pauwi na rin ako eh. Madali ko lang kasing naubos yung binibenta ko, no? Kasi naman, tira lang yun kahapon. Oh, anyway, heto na ang chismax. Ano nga? Bilisan mo ha. Pupunta pa ako dun sa kabilang talipapa. Okay, listen. Ito palang asawa ni Aling Violeta na si Mang Richard. Hindi pala umuwi kahapon pagkatapos maglaot. Talaga? Oo, pero ang nakakapagtaka, yung bangka, nasa Pampang. Ibig sabihin, nakauwi naman si Mang Richard pero hindi dumiretso ng uwi kay Aling Violeta. Oh, tapos? Ang hula nito ni Aling Violeta, may number 2 ang kanyang Diyosawa. Hindi lang umuwi? May number 2 na agad? Hindi naman yun malabo, Mare, ha? Di ba? Kilalang chick boy si Mang Richard dito sa baryo. Nakausap ko naman si Aling Violeta kanina. Parang hindi naman siya nag-aalala na hindi pa umuwi si Mang Richard eh. Kasi nga, hindi pag-aalala ang nararamdaman niya. Kundi nagliliyab, legleg at nag-uumapaw, nagkalit, angers. Ay nako, good luck na lang kay Mang Richard.
Amazona pa naman yung si Aling Violeta. Girl power! Ay, o siya mare, ha? Uwi na ako. Habulin ko pa yung init ng araw ngayong tanghali para makapagbilad pa ako ng mga bebenta ko bukas, okay? No siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka rin, Mars. Babush! Sino pa nga bang hindi ko napupuntahan? Si Mang Jose kaya? Kailangan pa kaya niya ng rasyon ng asin? 2 sako kasing kinuha niya sa akin nung nakaraan eh. Hi? Oh, akala ko ba alis ka na at Ay, naku sorry, ikaw pala. Akala ko yung kaibigan ko eh. That's fine. Hi ulit. Hi. Simon, tama ba? Yung kahapon? Oo, ako nga. Buti hinahanap ulit kita. Ha? Bakit mo naman ako hinahanap? Kasi nalaman ko na nagtitinda ka pala ng asin dito sa lugar nyo. Oo, bakit? Kailangan kasi namin ng papa ko ng direct supplier ng asin. Actually, kaya kami nandito sa baryo na to ng Pangasinan para makahanap ng supplier ng asin na mapagkukunan namin. Ganun ba? Kaya pala. Baka pwede ka? Mga ilang sako ba ang kailangan nyo? Mga 1 truck. 1 truck? Naku, pasa ko dyan. Ha? Bakit naman? Masyadong marami yun eh. Maliit lang ang negosyo na aasinan namin. Pasensya na, Simon na. Hindi ko kayo mabibigyan ng ganun karaming supply. Ako lang kasing gumagawa ng asin eh. Wala akong ibang katulong. Kaya naman konti lang din ang nagagawa at nabebenta kong asin. Sapat lang para makapaglako ako at makagawa ng 3 hanggang 5 sako. Kung 1 truck na asin ang kailangan nyo, dapat dun sa malalaking pagawaan na talaga kayo ng papa mo dumiretso. Ganun ba? Hindi ka ba talaga pwede? Sorry, hindi eh. Pang small business lang talaga ako. Pero marami naman kayong mahahanap na supplier dito sa Pangasinan. Subukan nyo sa ibang lugar. Sige mauna na ako, Simon. Ha? Teka lang. Hindi ka ba talaga pwede? Hindi talaga eh. Pwede naman kaming maghintay ni Papa kung oras lang ang kailangan. Naku, wag na. Wag na ako yung kunin yung supplier, Simon. Marami pa kayong mahahanap na mas magandang supplier. Sige. Sige, sa ngayon kukuha na lang muna ako ng 5 sako ng asin mula sa'yo. Pwede ba yon? Naku, gustuhin ko man pero may pinaglalaanan na kasi yung mga sako ng asin na nagawa ko ngayon. First come first serve kasi ako. May mga nauna nang nakakuha at nakalista dito sa akin. Rana, kaya naman naming doblehin ni Papa yung ibabayad kung sa amin mo ibibigay yung mga asin. Hindi talaga pwede, Simon. Mga suki ko na kasi yung mga kumuha sa akin ng asin. Ayoko naman na masira ang pangalan ko sa kanila. Uulitin ko, sa iba ka na lang kumuha, ha? Marami pa naman na mag-aasin dito sa Pangasinan hindi lang ako. May mahahanap at mahahanap ka panigurado. Pasensya na ha, mauna na ako. Marami pa kasi akong gagawin at pupuntahan Sige Rana, mag-iingat ka ha. Salamat Simon, ikaw rin. Maggagabi na nang makasabay ko si Lola Ursula sa daan, kaya naman sabay na kaming umuwi. Dahil malapit sa dagat ang daan pa uwi sa bahay namin, kaya sa may dalampasigan talaga kami dumadaan. Ngunit natigilan kami ni Lola Ursula na maraming tao ngayon ang nasa Pampang na para bang may pinagkakaguluhan sila doon. Ay, teka. Ano kayang meron doon at parang ang dami yatang tao? Oo nga po Lola Hindi normal yung dami nila. Parang may kung ano silang tinitingnan doon. Hindi kaya may nahuli na malaking isda ang isang mangingisda doon? Baka nga po Lola. Tara, tingnan muna natin. Ay sige, apo. Ay, naku Diyos ko! Hala, si Mang Richard yan Oo nga, yan yung asawa ni Violeta, di ba? Opo Lola. Ay naku Diyos ko, ano nangyari sa lalaking yan? Ay, nalunod ba yan? Bakit ganyan ang itsura? Ay, Mars! Rocky! Rana, jugs and tege na si Mang Richard. Oo nga Nakita ko nga. Ano nangyari sa kanya? Nalunod ba? Ay nako, hindi pa nose. May nakakita lang sa kanyang katawan na palutang-lutang lang sa dagat.
Pero ang sigurado, Peggy na siya. Tsaka alam mo, hindi ka maniniwala rito. Ano yun? Ito ha, secret lang muna natin to. Ano ba yun? Bukod sa nawawala ang mga laman loob ni Mang Richard, ang weird pa dahil nawawala rin lahat ng mga ngipin niya. Ano? Nawawala ang lahat ng ngipin? Ano ka mo, Apo? Ano sabi mo? Grandma, nawawala ho lahat ng ngipin ni Mang Richard. Sigurado ka ba dyan, ha, bakla? Oo nga po, as in, lahat ho, bungal, ganun. Pero paano nangyari yun? Ay naku, Rana, umuwi na tayo. Teka lang po, Lola. Hindi, kailangan na nating umuwi. Tara na, halika na. Sige po. Rocky, uuwi na muna kami Sige lang, Mars, ingat kayo ha. Babustin ho, Lola Ursula. Ay sige, iho. Ouch, ang sakit. Iho, susuot kong pink na crop top and big loops na earrings. Iho, ang bagsik at ang sakit talaga niya magsalita. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa bahay. Medyo hinihingal kaming dalawa dahil sa pagmamadali ni Lola Ursula. Lola, bakit po ba tayo nagmamadaling umuwi? Simula ngayon, Apo, hindi ka nalalabas ng gabi. Bakit naman ho? Nakita mo naman yung nangyari dun sa asawa ni Violeta, di ba? Mapanganib na ngayon, lalo na kapag gabi. Baka naman po kasi nalunod lang si Mang Richard. Basta, Apo, sumunod ka na lang sa akin, ha? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lola. Pero gusto ko lang pong itanong kung bakit ganyan po ang reaksyon nyo. Para din po kasing gulat na gulat kayo nung nalaman nyo na nawawala ang ngipin ni Mang Richard. May paniniwala kasi ang mga matatanda noon. Na ano po yun? Na ginagamit ng masasamang nilalang ang ngipin ng tao bilang proteksyon. Hindi ko ho kayo maintindihan. At saka, ano pong masasamang nilalang ang tinutukoy nyo? Tulad ng aswang, Apo. Aswang ho? Naku, Lola, hindi naman po totoo ang mga ganun eh. Anong hindi? Totoo yon, Rana. Kumukuha ng ngipin? Ano naman pong gagawin nila doon? Dahil nga gaya ng sinabi ko kanina, ginagawa nila yung proteksyon para sa kanila. Hindi ba ang ngipin ng tao ay matitibay? May paniniwala na pinupulbos ng mga aswang ang ngipin ng tao at pinapahid sa kanilang katawan para hindi yun agad-agad tabla ng matatalas na armas. Wow! Parang bulletproof pala Parang hindi naman kapanipaniwala yan, Lola. Ang hirap paniwalaan ng ganyang kwento. Pero, totoo ang sinasabi ko, Rana. Ibig po bang sabihin, sinasabi niyo rin ngayon sa akin na may aswang dito sa lugar natin at aswang ang pumatay kay Mang Richard, ganun ba? Ay, hindi ako sigurado. Pero maganda na yung nag-iingat, Apo. Kaya kung maaari sana, hindi ka na muna lalabas ng bahay tuwing gabi. Pero, paano po yung asinan? Kaya dapat hapon pa lang, tatakpan mo na ang asinan para nang sa ganon, hindi ka nalalabas ng gabi. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Opo, Lola, sige po. Kung dun po kayo mapapanatag sige, gagawin ko po yun. Salamat, Apo. Mas maganda siguro kung magluto ka na ng hapunan. May pupuntahan lang muna ako saglit, ha? Lola, saan naman po kayo pupunta? Kung hindi po ako pwedeng lumabas ng gabi, dapat kayo rin po. Kung pinag-iingat niyo ako, dapat mag-iingat din po kayo. Sigurado akong hindi na ako magiging punteriya ng aswang. Iilan na lang ang ngipin ko Ay naku si Lola, kanina lang seryoso ka, tapos ngayon babanat ka na agad ng joke. Ay, seryoso naman ako At saka, saglit lang ako. Babalik din ako kaagad, ha? Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo. Sige, Apo. Isarado mo tong pinto, ha? Hala, hindi ko pa nasabi kay Lola na pupunta pa ako ng Pampang para sa mga binilad kong asin. Lola! Lola! Ay, ang bilis namang makaalis ni Lola. Naku, paano na to? Kailangan ko pantakpan ng trapal yun bago tuluyang dumilim. Patay. Ay,
Siguro naman hindi siya magagalit kung aalis na muna ako kahit sinabi ko sa kanya na hindi na ako lalabas na mag-isa. Bibilisan ko na lang siguro para hindi niya ako maabutan na nasa labas. Tama, kukuha lang ako ng flashlight at sombrero. Dahil abala ako sa pagtatakip ng asin, hindi ko na malayan na mabilis lang na lumubog ang araw, kaya nagsimula ng dumilim ang paligid. Tumigil muna ako para buhayin ang flashlight. Kaso, otomatiko akong napahinto nang may maaninag na naman akong imahe ng tao. Hindi lang isa, pero sa paningin ko parang dalawa sila. Mas malalaki rin ang katawan nila kaysa sa mga nakita ko sa may malaking bato noong isang gabi. Ngayon ay nasa may likod yun ng puno na hindi kalayuan sa akin. Napalunok ako at nagsimula na akong makaramdam ng takot. May tao ba dyan? Alam ko may tao dyan. Nakita kong gumalaw kayo sa likod ng puno. Lumabas ka. Kundi sisigaw ako. Huwag na akong tinatakot. Hindi ako takot sa inyo. Rana, ako to. Ha? Simon? Masakit sa mata yung ilaw. Ay, naku, pasensya na. Inilawan kasi kita nitong flashlight para makita ko kung sino ka. Ikaw lang pala. Akala ko kasi kung sino na eh. Teka, may kasama ka ba? Ha? Ano? Kasi alam ko, dalawa yung nakita kong katawan kanina eh. Dalawa yung naaninag ko. Isang malaking katawan at yung katawan mo naman yung isa. So, may kasama ka ba? Oo. Kasama ko si Papa. Pa, ilabas ka na dyan. Magandang gabi, Iha. Magandang gabi po. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo agad na may kasama ako ha. Baka kasi matakot ka at iba pang isipin mo. Lalo na't nahuli mo kami na nagtatago rito sa likod ng puno. Sa katunayan yan, natakot talaga ako. Alam mo na siguro yung balita na may namatay kanina na nakita yung katawan na paanod-anod sa dagat? Oo, nabalitaan ko nga yun. Kaya medyo nakakalungkot at nakakatakot lang. Pasensya ka na kung natakot ka namin, Iha ha. Hindi namin yun intensyon. Ayos lang po yun. Pwede ka bang lumapit dito ng konti? Ho? Medyo malayo kasi ang agot mo sa amin eh. Mahirap namang makipag-usap ng malayo dahil nagsisigawan tayo. Hindi kasi pwedeng lumapit masyado si Papa sa dagat. Masyado malakas ang hangin. Madali siyang isipunin eh. Siyempre, medyo mahihidad na rin kasi siya eh. Ganun po ba? Sige po. Sandali lang po Eto po. Medyo malapit na po ako sa inyo. Oo nga. Salamat sa paglapit mo, Iha ha. Ako nga pala si Ramon. Ako naman po si Rana. At pa, may asin yung kamay niya. Ay, oo nga po pala. Huwag niyo na po akong kamayan. Maasin po kasi ang kamay ko eh. Nako, pasensya ka na nga pala ulit ha, kung natakot ka namin kanina, Iha. Ayos lang po yun. Kalimutan na po natin yun. Ang totoo niyan, Rana, nahiya kasi kaming lumapit sa'yo eh. Especially ako. Ha? Bakit naman, Simon? Baka kasi makulitan ka na sa akin, Rana. Dahil ang totoo niyan, kaya nagtatago kami ni Papa sa may puno. Dahil nagdadalawang isip pa ako kung lalapit pa ba kami sa'yo. Ha? Bakit? May kailangan ba kayo sa akin? Kasi, Iha, pinilit ko lang tong anak ko na ipakilala ako sa'yo dahil nalaman ko na may nakakausap na siyang nagtitinda ng asin pero tumanggi lang siya. Ikaw pala yun, Iha. Ako nga po yun, Don Ramon. Gusto ko sana na ako na mismo ang personal na kausapin ka. Na kung pwede, tanggapin mo na ang alok namin na ikaw nang mag-supply sa amin ng asin. Kailangan kasi talaga namin ng maayos na supplier ng asin dahil may negosyo kami na buro sa lugar namin. Kaya nga kami napadpad dito para makahanap na ng mapagkakatiwalaan na business partner. Naku, gaya nga po kasi ng sinabi ko sa anak nyo, Don Ramon, hindi ko kasi talaga kakayanin na maglabas ng malaking bilang ng sako ng asin dahil ako lang naman po kasi ang gumagawa ng asin na tinitinda ko. At kung nakikita nyo naman ho, ang liit ho ng pwesto ko na pinagbibiladan ko ng asin, konting-konti lang po talaga yung nagagawa ko.
Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Oh, sumama po ako sa inyo? Ang ibig sabihin ni Papa, may tinitinan kaming lote rito sa lugar nyo. Malaking lote kaya pwedeng magbilad doon ng asin. Pwedeng gamitin mo yung lote na yun sa paggawa ng asin tapos ang magagawa mong asin, exclusive lang na mapupunta sa amin. Tama ang sinabi ni Simon, Iha. Ano sa tingin mo? Naku, hindi pa ho talaga ako makapagdesisyon ngayon eh. Naguguluhan ho kasi ako kung bakit ako ang pinipili niyong mag-supply sa inyo ng asin kung marami naman ho dyan na pwede niyong makuha ng mabilis. Dahil nararamdaman namin na mapagkakatiwalaan ka, Iha. Kaya sana naman paunlakan mo ng inaalok namin sa'yo. Kikita ka na malaki rito dahil siguradong magbabayad kami ng tama. Naku, pasensya na po ah. Hindi pa talaga ako makakapagbigay sa inyo ng sagot ngayon. Mas maganda ho siguro kung kakausapin ko muna ang Lola Ursula ko tungkol dito para malaman ko rin kung ano po yung desisyon niya. Lola Ursula? Opo, Lola ko po. Ang mga magulang mo, hindi mo ba kukunin ang desisyon nila? Yung mama mo, nasaan? Hindi ko po nakilala ang nanay at tatay ko eh. Si Lola Ursula lang po talaga ang kinagisnan kong magulang. Ganun ba? Sige, sana'y mabago pa ang nauna mong desisyon, Iha. Sige ho, Don Ramon. Sige, mauna na kami ha. Tapusin mo ng ginagawa mo. Gabi na. Delikado pa naman tuwing gabi. Oo nga po eh. Sige ho, babalik na po ako sa ginagawa ko. Mag-iingat po kayo ah. Mag-ingat ka rin, Iha. Bye, Rana. See you na lang ulit ha. Sige, bye Simon. Naku, kailangan ko nang matapos to. Siguradong nakauwi na si Lola. Baka hinahanap na niya ako sa bahay. Tama ang hinala ko na pagka-uwi ko ay nandoon na nga si Lola sa bahay. Buti na lang at sinermonan niya lang ako saglit pagkatapos ay natulog na rin siya. Nawala na rin sa isip ko ang bala ko sanang sabihin kay Lola tungkol sa alok ni na Don Ramon sa akin. Kinaumagahan, nagising ako na wala sa loob ng bahay si Lola. Lola? Lola, nasan po kayo? Apo, nandito ako. Saan po kayo galing, Lola? Ay, dumating yung asawa ni Oka, si Janice. Sinabi na hindi raw umuwi si Oka kagabi. Baka raw dumayo ng inuman dahil fiesta sa kabilang bayan. Hindi pa raw umuuwi. Ho, naku, paano po yun? May schedule kami ng deliver ngayon ng mga pa-order kong sako ng asin sa may bayan eh. Yun nga ang sinabi ng asawa. Baka hindi makapag-deliver ngayon si Oka. Naku, Lola, nasa may pampang pa naman ho yung mga sako ng asin. Tinakpan ko lang ng trapal kagabi. Hindi ho pwedeng matagalan pa yun doon. Saka ngayon din po inaasahan ng mga suki ko yung deliver ng asin eh. Ay naku, sa tingin ko, baka kabuti kung maghanap na lang muna tayo ng ibang maaarkila na top down. Yun na nga ho siguro munang gagawin natin, Lola. Kung ganun po, aalis po muna ako at pupunta ng bayan. Hahanap po ako ng ibang tao na may sasakyan na maaarkila natin. Ay siya, sige apo. Gusto mo bang samahan kita? Naku, wag na po, Lola. Kaya ko naman pong mag-isa eh. Ay naku, teka lang. Ano ho yun? Heto. Ano ho tong nasa maliit na kahon na to, Lola? Buksan mo, apo. Ha? Kwintas ho? Para saan to, Lola? Nako, advance na regalo ko yan sa'yo para sa birthday mo. Naku, Lola, sa linggo pa naman po yun eh. 3 araw pa naman po. Ay naku, inagapan ko na. Ano naman ho tong puting pendant? Parang malaking buti lang ho ng asin to ah. Ay naku, ang tawag dyan, apo, ay luha ng dagat. Parang asin lang din yan. Pero ang kaibahan sa asin, hindi yan natutunaw. Espesyal ang bato na yan. Saan naman po to galing, Lola? Ay naku, basta, wag ka na magtanong. Nasasanla po ba ito? Ikaw bata ka, palabiro ka talaga. Akin na at ako na magsusuot sa'yo. Yan. Naku, ang ganda. Bagay sa'yo, Iha. Salamat po, Lola ha. Basta apo,
Siguruhin mong nasa loob ng damit mo yan at wag na wag mong ilalabas, ha? At saka ipangako mo na hindi mo yan huhubarin. Nagkakaintindihan ba tayo, Rana? Opo, Lola. Lola, maraming salamat po dito sa regalo nyo, ha? Naku, Apo, walang anuman. Ay, teka, Lola. Kailangan ko na pong umalis. Maghahanap pa po ako sa bayan ng maaarkila ng sasakyan, eh. O siya, sige, Apo. Mag-iingat ka, ha? Opo, Lola. Thank you po ulit dito sa regalo nyo, ha? Naku, Apo, ingatan mo yan, ha? Naku, nakikita kong kasaya mo. Opo, Lola. Salamat po. Pagkatapos kong magpaalam kay Lola, ay dumiretso na nga ako papunta sa bayan. Grabe, ang hassle naman. Alam naman ni Oka na tuwing Biyernes ang deliver ng asin, eh. Bakit ngayon pa siya hindi pumasok? Tuloy, hindi ko alam kung kanino ako lalapit ngayon para makahanap ng sasakyan na maaarkila sa bayan. Ay naku, siguradong malilate ang deliver ko nito. Ay, deliver! Ay, ano ba yan? Teka, sasakyan to ni Simon, ah. Hi Rana. Simon! Wait lang park ko lang tong sasakyan. Bababa ako. Oh, bakit naglalakad ka? Saan ka pupunta? Pupunta kasi ako sa bayan ngayon. Maghahanap ako ng maaarkila ko na sasakyan. Hindi kasi pumasok yung may-ari nung top down na inarkila ko para makapag-deliver ng asin. Ganun ba? Itong pickup ko na lang ang gamitin mo. Ha? Naku, wag na. Nakakahiya naman. Sus, bakit ka naman mahihiya? Ako naman ang nag-offer eh. At saka wala rin naman akong gagawin ngayong araw. Hindi ko rin naman kasama si Papa kaya libreng-libre itong sasakyan. Sigurado ka ba? Ayoko naman kasing makaabala sa'yo. Sus, ayos lang talaga. Nasaan na ba yung mga sako na kasi nahahakutin? Nasa may pangpang pa eh. O, edi tara, kunin natin. Naku, nakakahiya talaga, Simon. Ayos lang naman na maghanap na lang ako ng iba. Hindi naman yata kakayanin ng konsensya ko na ipabuhat din yung mga sako sa'yo. Ba, minamalit mo yata itong mga muscle ko Tara na kasi, I insist talaga. Sigurado ka, ha? Sige. Oh, let's go, come on. Salamat talaga sa alok mo, ha? Ano ka ba? Wala yun. Ay, siya nga pala, Rana. Gusto ko lang itanong sana. Ano yun? Nakausap mo na ba yung lola mo tungkol sa, yung inaalok namin ni Papa sa'yo? Ay, hala, oo nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko palang banggitin kay Lola yun kagabi. Ganun ba? Naku, sayang naman. Akala ko kasi... Okay ka lang ba, Simon? Ha? Ano? Kanina mo pa kasi hinihigit yung kwelyo ng damit mo. Saka pinagpapawisan ka yata. Parang bigla kasi akong hindi makahinga na maayos eh. Parang may sumasakal sa leeg ko. Teka, mukhang hindi ka nga okay. Grabe yung paglabas ng ugat sa sentido mo eh. Nahihirapan talaga ako huminga. Rana, parang parang nagkulang ng hangin dito sa loob ng sasakyan. May nararamdaman din akong mahinit sa dibdib ko. Teka, ihinto mo muna yung sasakyan, Simon. Sige. Bumaba ka muna. Aray! Simon, ano nangyayari? Tumbo ka! Bakit natumba ka? Biglang nanghina yung tuhod ko eh. Parang nangihina na ako ngayon, Rana. Hindi na talaga normal na nangyayari sa'yo. Grabe yung paglabas ng mga ugat mo sa noo. Pati sa leeg mo, meron din. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga na maayos. Ang init ng dibdib ko, parang may nakabarang kung ano. Dali na kaya kita sa ospital. Halika, aalalayan kitang makatayo. Teka. Bakit? Ano yung suot mo? Ang alin? Yung kwintas sa suot mo. Ito, regalo to sa akin ni Lola. Wala ka namang suot na ganyan dati Ray! Teka lang, ano ba? Simon, yung mata mo parang mapula. Ano? Lumayo ka sa akin. Tabi! Aray, bakit mo ko tinulak? Huwag ka lalapit sa akin. Ano? Pero makakabuti kung
Sabi na huwag ka lalapit sa akin! Ako na lang magdadala sa akin sa ospital. Sigurado ka bang kaya mo? Parang hindi normal yung nangyayari sa'yo eh. Yung mga ugat mo sa leeg, parang sasabog. Pati yung sentido mo. At saka, sigurado ako, nakita kong namula yung mata mo, Simon. Kaya ko sarili ko. Basta huwag kang lalapit sa akin. Alis na ako. Sigurado ka ba, Simon? Simon! Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit naman kaya bigla siya nagkaganon? Okay lang naman siya kanina. Saka sigurado ako na nakita kong mapula ang mata niya. May sakit kaya siya? Tanggalin ko na nga muna yan sa isip ko. May mas mahalaga pa akong kailangan gawin. Kailangan ko makapunta ng bayan. Sigurado ako nagagabihin talaga ako nito sa pagde-deliver ng asin. Hukom, tama nga ang hinala ko na gabi na ako nakauwi. Mabilis na ang paglalakad ko dahil sigurado kong hinahanap na ako ni Lola. Tahimik na at medyo may kadiliman na ang daan na nilalakaran ko. Wala na kasing kabahayan sa paligid. Akala ko ay normal na gabi lang yun. Pero nagkamali ako dahil may isang nakakatakot na nilalang na hindi normal ang laki ang nakita kong nakaharang sa daraanan ko. At ang nakakabigla pa ron, hawak niya sa leeg si Rocky. Tulong! Rana! Tulungan mo ako! Rocky? Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Huwag mo akong pabayaan dito, Rana! Baka kainin ako ng halimaw na to! Anong klaseng halimaw yan? Bakit ang itim ng balat niya? At ang pupula rin ng mga mata niya? Rana, please! Tulungan mo ako! Huwag mo akong pabayaan sa halimaw na taong uling na to, no? Natatakot ako pero hindi ko kayang pabayaan si Rocky. Ano ba kailangan mo, ha? Huwag mo siyang sasaktan. Ikaw ang kailangan ko. Ako? At anong kailangan mo sa akin? Ako bang papatayin mo? Hindi kita papatayin. Ikaw ang kailangan ko kaya kailangan mong sumama sa akin. Ano? At bakit naman ako sasama sa isang halimaw na katulad mo? Halimaw? Halimaw ang tawag mo sa akin? At bakit hindi? Tingnan mo nga ang itsura mo. Sobrang itim ng balat mo. Mapupula ang mga mata mo. Matatalas ang kuko at may pangil ka pa. At higit sa lahat, nananakit ka pa ng tao. Hindi ba halimaw ang tawag sa'yo? Kung ganon, halimaw na nga ang kaharap mo. Pero matapang ka pa rin at hindi ka natatakot. Yan ang katotohanan at katunayan na ibang dugo ang dumadaloy sa katawan mo. At yan ang kailangan ko. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin nang malaman mo ang katotohanan. Ang lahat-lahat. Pero bago yun, tanggalin mo muna ang kwintas na suot-suot mo. Ano? Ano namang kinalaman ng kwintas ko? Aray! Huwag mo ibaw ng kuko mo sa leeg ko! Aray naman, kuya! Ang sakit! Rana, tulungan mo ako! Nararamdaman ko ng binabaw ng halimaw na uling na to yung kuko niya! Baka madeds na ako rito! Mars, tulungan mo ako! Kapag hindi ka sumunod, tuluyang mamamatay ang taong to. Aray! Sige, oo na. Tatanggalin ko na. Huwag mo lang siyang sasaktan. Bilisan mo! Eto na, tinatanggal ko na. Ito, natanggal ko na. Ngayon, itapon mo yan sa bangin. Itapon mo sa malayo. Oo, ito na. Aray! Ang mga mata ko nakakasilaw. Bakit biglang umilaw ang kwintas ko? Itapon mo na! Hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa kamay ko. Itapon mo na! Kung hindi, papatayin ko na tong kaibigan mo! Wag! Gustuhin ko man na itapon pero hindi ko magawa eh. Parang nakadikit siya sa kamay ko. Aray, ang init! May gumagapang na mainit sa braso ko. Aray! Rana, namumuti ang mga mata mo! Aray, ano nangyayari? Bakit nagliliwanag ang balat ko? Ano nangyayari sa akin? Nawala na rin ang kwintas sa kamay ko. Saan napunta yon? Biglang naglaho sa mga palad ko. Paano nangyari yon? Hindi maaari!
Aray! Bitiwan mo ako! Dahil hindi nasunod ang gusto kong mangyari, papatayin ko ng taong to. Huwag mo siyang sasaktan! Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang lakas na nararamdaman ng buong katawan ko. Walang pagdadalawang isip na sumugod ako sa halimaw. Pinigilan ko ang malaking braso niya na nakahawak sa leeg ni Rocky. Ramdam ko na hindi niya hinmagalaw sa pagkakahawak ko. Bitiwan mo ko! Bakit ang lakas mo? Bitiwan mo siya! Aray! Yung bat ko naman! Ang sakit mula sa pagkakabagsak sa lupa, Mars! Lumayo ka na dito, Rocky! Ay, oo naman, babush! Ngayon, ikaw na halimaw ka. Tayo nang magtutuos. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita mismo ng mga mata ko kung gaano ka kakaiba sa lahat. Ano? Tama lang na binalikan kita. Hindi kita maintindihan. Pero wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Anong akala mo? Masasakal mo ko ng ganun-ganun lang? Nagkakamali ka. Kahit gaano kahigpit ang hawak mo sa leeg ko ngayon, wala akong nararamdaman. Ito pang sayo! Bakit hindi ka tinatabla ng mga suntok ko? Hindi to pwede. Siguro naman babaon tong mahahaba kong kuko sa'yo. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Bakit ang tigas ng balat niya? Tapos ka na ba? Heto naman ang sayo. Ha! Aray! Kulang pa yan. Halika rito! Bitawan mo ako! Bitawan mo leeg ko! Nasasakal ako! Ibaba mo ako sa lupa! Gusto mong ibaba kita? Parang masyadong madali yun. Ihahagis na lang kita. Ha! Ay nako! Rana, bumalik ako! Rana, ayos ka lang ba? Oo, Rocky, ayos lang ako. Tara na, tumakbo na tayo! Napakalakas na halimaw na yan, oh! Baka mapatay ka pa niyan! Hindi, lalaban ako. Naku, sa tuwing nasasaktan ka ng halimaw, nakikita ko humihina ang liwanag ng balat mo. Baka mapahama ka pa lalo niyan. Hindi, may nagtutulak sa akin na kailangan ko siyang labanan, Rocky. Ako nang bahala. Basta lumayo ka lang. Ay naku, Mars. Hindi ko alam na may superpowers ka pala. Hindi ko rin alam ang tungkol dito eh. Ngayon lang to nangyari sa akin. Ang daldal nyo! Ano? Lalaban ka pa ba o susuko ka na? Ayoko masyado kang masaktan. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin ng matiwasay. Hindi ako sasama sa'yo. Lalaban ako hanggat kaya ko. Talagang matapang ka, ha? Talaga. Hindi ako aatras sa'yo. Wow! Talagang susugod ka pa, ha? Bitawan mo kamay ko! Nakiusap na ako sa'yo na sumuko ka, hindi ba? Pero matigas ang ulo mo. Mapipilitan tuloy akong masaktan ka palalo. Heto, panuurin mo kung paano ko ibabaon ng dahan-dahan ang mga kuko ko sa braso mo. Aray! Bitawan mo ako! Aray! Rana! Ano nangyayari? Bakit binitawan niya ako? Ang mga kuko ko! Bakit nasusunog? Bakit natutunaw? Gumagapang ang pagkatunaw ng kuko ng halimaw. Ay, oo nga! Parang natapunan ng asido! Hindi to pwede! Nung bumaon yung kuko niya sa balat mo, doon nagsimulang masaktan yung halimaw. Baka may kung anong meron niya sa kumikinang na balat mo, Rana. Isa lang ang paraan para makasiguro tayo. Hoy girl, anong ginagawa mo? Bakit pinahid mo palad mo sa dugo ng braso mo? Ito ang paraan ko para makasiguro ako na itong dugo ko ang magiging panlaban ko sa kanya. Naku, kung ano man yung binabalak mo, mag-iingat ka, ha? Ano yan? Huwag kang lalapit sa akin! Natatakot ka na ngayon? Mabilis lang to. Ang braso ko! Nasusunog! Tama. May kung anong meron sa dugo ko na nakakasunog sa kanya. Magpasalamat ka at hindi kita pwedeng patayin. Dahil kung papatayin kita ngayon, mawawala ng silbi ang kapangyarihan na meron ka ngayon. Kaya magkikita pa ulit tayo, Rana. Hintayin mo ang pagbabalik ko at sisiguruhin kong makukuha na kita. Ha? Teka, saan ka pupunta? Tumalon siya sa bangin.
Aray, Ay, girl! Rocky, Anong nangyayari? Bakit bigla ka natumba? hindi ko alam. Bigla ako nanghina. Naku, nawala na rin yung kulay ng balat mo. Hindi ka na lumiliwanag na parang asin na tinamaan ng sinag ng araw. At saka, yung eyes mo, kulay itim na rin. Kanina lang kulay puti yan lahat. As in, mumo. Talaga? Oo, at saka kitang-kita rin yung mga sugat at mga pasa mo ngayon, oh. Oo nga. Kita ko na tong sugat ko sa braso dahil sa kuko nung halimaw. Ay, siguro nawala na yung superpowers mo, Mare. Paano kaya nangyari yun? Bakit biglang nawala? Siguro, nawawala talaga kapag nawawala ng panganib sa paligid, di ba? At yun na din yung kwintas ko. Bigla na rin lumabas na parang kabute. Pakiabot nga, Rocky. Sige. Heto. Salamat. Isusuot ko na muna. Ay, nakakaloka, girl. Ano bang nangyayari sa Earth na to? Bigla na lang may lumabas na halimaw na uling, tapos malalaman ko na may superpowers ka pala. Ay, nakakaloka. Aray, hindi ako makatayo, Rocky. Parang naubos ang lahat ng lakas ko. Siya, sige, alalayan kita. Kung hindi dahil sa'yo, baka naging buffet na ako sa tiyan ng halimaw na uling na yon. Kailangan ko nang umuwi, Rocky. Baka nag-aalala na sa akin si Lola Ursula. Ay, for sure! At saka, doon na rin muna ako mag-i-stay sa inyo, ha? Baka balikan ako ng halimaw na yun, Tara, tumayo na tayo, tara. Teka, paano ka ba nabihag ng halimaw na yun? Kasi ganito yun, girl, napakahabang storya. Pagkatapos ko maglako ng mga paninda ko, ayun na, humarang na siya sa dadaanan ko, tapos binihag na niya ako. Ay, thank you. Nakakaloka talaga. At saka, ang baho-baho ng aswang na yun. May bulok na bagang. Kadirs! Halika na nga, umuwi na tayo. Sobrang pag-aalala ni Lola nang makita niya ang lagay naming dalawa ni Rocky nang makauwi kami. Doon nga ay ikwento namin ni Rocky ang lahat ng nangyari. Habang nagkwekwento naman kami, ginagamot ni Lola ang sugat naming dalawa ni Rocky. Nauna niyang ginamot si Rocky at nakatulog naman ito agad. Pagkatapos, tinapos na niya ang panggagamot sa akin. Apo, akala ko mailalayo kita sa kapahamakan. Kala ko hindi na darating ang araw na ito. Pero tama siya. Kahit anong gawin kong pagtatago at pagtakas sa tunay mong pagkatao, ay lalabas at lalabas yun ang kusa. Ano, Lola? Ano po sinasabi niyo? Marami akong hindi sinasabi sa iyo, Apo. Dahil akala ko hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Pero mukhang kailangan mo nang malaman ng lahat. Ano pong lahat, Lola? Hindi ko kayo maintindihan. Siya na bahalang magpaliwanag sa iyo ng lahat. Ha? Sinong siya? Ang iyong ina. Ina? Kilala niyo ang mama ko? Hayaan mong samahan kita sa kanya. Pero bago yon, hayaan mo munang gamutin ko ang lahat ng sugat mo, Apo. Lola, bakit pakiramdam ko marami kayong tinatago sa akin? Marami talaga, Apo. At para yun sa kaligtasan mo. Pero ngayon, handa na akong ipaalam sa iyo ang lahat. Pupunta tayo ngayon sa may dalampasigan. Ha? Ano pong gagawin natin doon? Basta, Apo, malalaman mo rin. Sa ngayon, gagamutin ko muna tong sugat mo. Sige po, Lola. Hukom, pagkatapos akong gamutin ni Lola, niyaya na niya akong lumabas ng bahay at maglakad papunta sa may dalampasigan. Lola, ano po bang ginagawa natin dito sa Pampang? Dito ka lang, Apo. Sandali lang. Dalik bata! Lumabas ka! Nandito kami! Lola, sino bang tinatawag niyo dyan sa may dagat? Dalik bata, nandito kami! Kasama ko ang anak mo! Lumabas ka! Ha? Anak? Ako, Lola? Nasa panganib ang anak mo! Lola, sino ho bang... Ano yun? Bakit nahati sa gitna ang malaking bato na yun na nasa dagat? Anong... Nandito na siya, Apo! Ha? May babaeng lumabas sa bato. Ang ganda niya. Sino siya, Lola? At saka, ganyan na ganyan ang kulay ng balat ko kanina. Ganyan kaliwanag. Huwag kang magugulat sa sasabihin ko, Apo. Siya ang iyong ina. Ho? Isang engkantada ng dagat ang iyong ina.
Ursula. Ha? Nagsalita ka pero hindi bumukas ang bibig mo. Ano ba nangyayari? Totoo ba itong nakikita ko o panaginip lang to? Totoo ang nasisilayan mo, anak. Anak? Siya ang tunay mong ina, Rana. Akong yung tunay na ina. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa buong buhay mo. Hindi pwedeng makisalamuha ang mga katulad kong engkantada sa mundo ng mga tao kung saan ka nabibilang, anak. Pero nang marinig ko na nasa panganib ka, kinailangan ko nang lumabas. Totoong nasa panganib ako. Kanina lang, may isang halimaw na umatake sa akin at sa kaibigan ko. Isang aswang yon. Ha? Aswang? Tama. At ang aswang na yon ay tinatawag na gabunan. Teka, bakit ako atakihin ng aswang na yon? Sigurado ko na wala siyang balak na patayin ako dahil yun ang sinabi niya sa akin kanina. Dahil ang aswang na yon ay ang iyong ama. Ano? Teka lang ha. Nalilito ako sa sinasabi mo ngayon eh. Lola, totoo ba to? Ano nangyayari? Apo, totoo. Isang engkantada ang iyong ina at isang aswang na gabunan naman ang iyong ama. Ibinigay ka sa akin ni Dalikmata nang isinilang kanya para maitago ka sa ama mo. Bakit ngayon niyo lang to sinabi sa akin lahat? Dahil buong akala namin ay hindi na darating ang panahon na ito. Tinanggal ko ang alaala ng iyong ama nang isilang kita dahil nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit niya ako pinaibig. Gusto niyang makagawa ng mas malalakas na uri ng aswang. Aswang na may dugong engkantada. Alam kong kukunin ka niya sa akin sa oras na mailabas na kita sa mundong ito. Kaya naman gumawa ako ng paraan para hindi ka niya makuha sa akin at magamit sa kasamaan. Tinanggal ko ang alaala ng iyong ama at hinabilin kita kay Ursula. Nakilala ko ang iyong ina nang minsan niyang iniligtas ang asawa ko sa panganib nung nasa laot ito. Simula noon, naging magkaibigan na kami. Kung tinanggal mo ang alaala ng aswang na gabunan na yon na sinasabi mong tatay ko, paano niya ako naalala ulit? Sa mundo ng mga tao, tinatawag yun na lukso ng dugo. Pero sa mundo namin, dugo nang nakalipas ang tawag doon. Nasa tamang edad ka na, kaya ang dugo mo ang kusang gumising sa natutulog na alaala ng iyong ama. Dahil dumadaloy din ang dugo niya sa dugo mo. Kung ama ko ang aswang na gabunan na umatake sa akin, bakit niya ako gustong kunin? Dahil kagaya ng sinabi ko, kailangan kanya para makagawa pa ng mas malalakas na uri ng gabunan. Gaya ng ginawa niya sa akin. Sigurado ako na kakailanganin kanya para gumawa ng mga supling. Ha? Supling? Oo. Dahil kapag nagdalang tao ka, panibagong uri ng gabunan ang magagawa mo. Yon ay gabunan na may dugo ng engkantada, katulad mo. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ko kanina, galing yun sa pagiging engkantada ko? Oo. Sa kanya galing yung kwintas na suot mo, Apo. Inihingi kita ng proteksyon sa kanya. Galing dito sa kwintas na to yung kapangyarihan ko? Hindi, anak. Sadyang may kapangyarihan ka na. Sadyang tinulungan ka lang ng kwintas na yan na maipalabas yun. Yang kwintas na yan ang naging tulay para mapadala ng dagat ang karagdagan lakas na kakailanganin mo para mapalabas ang iyong kapangyarihan kahit na wala pa sa edad na 25. Pero sa oras na sumapit ka na sa edad na yon, hindi mo na yan kakailanganin pa dahil ganap ka ng isinilang bilang engkantada na may dugong gabunan. Ah, kaya pala. Kaya pala ano, Apo? Kaya pala parang natuwa pa ang aswang na yun nang makita niya ang kapangyarihan ko. Dahil yun talaga ang habol niya sa'yo. Kung ganon, anong dapat kong gawin? Hindi ako papayag na magamit ako ng halimaw na yun sa kasamaan. Kailangan mo siyang patayin. Patayin? Sa tingin niyo magagawa ko yun? Hindi nga tumatalab sa balat niya yung suntok ko kanina eh. Kahit nung sasaksakin ko sana siya ng kuko ko, hindi rin yun bumaon sa balat niya. Dahil yun sa pinapahid niyang dinurog ng ngipin ng tao, Apo. Nabanggit ko na yun sa'yo noong nakaraan. Tama, naalala ko yun, Lola. Kaya pala sinabi ni Rocky na amoy bulok na bagang yung amoy ng gabunan. Yun pala yun.
Dahil doon, kaya hindi mo basta-basta nasasaktan ng gabunan. Nasaktan ko lang siya nang bumuon mismo sa balat ko ang kuko niya. Para yung naging asido. Dahil yun sa dugo mo na engkantada. Engkantada ka ng dagat at ang dagat ay pinagmumula ng asin. At ang asin ng pangunahing panlaban sa mga aswang. Pero kung may dugo rin ako ng gabunan, hindi ba dapat bawal din ako sa asin? Dahil mas nangingibabaw ang dugo ng pagiging engkantada mo, Apo. Pero may nakuha ka rin sa pagiging gabunan niya. Sinabi mo na may tumutubong matatalas kang kuko, hindi ba? Walang ganon ang engkantada. Kaya sa gabunan mo yun nakuha, Apo. Kailangan mo mapaslang ang gabunan na yon, anak. Dahil siguradong hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Ano pong dapat kong gawin? Dahil siguradong hindi ko yan kaya mag-isa. Tutulungan niyo po ba ako? Pasensya na, anak. Pero hindi kita matutulungan. Bakit? Anak mo ko, di ba? Dahil hindi siya pwedeng makihalubilo sa mundo ng mga tao, Apo. Kapag ginawa yun ni Dalikmata, mapaparusahan siya sa mundo ng mga engkanto. Tama. Kamatayan na magiging parusa para sa akin. Kapag nangyari yun, hindi na kita makikita. Kaya nga nagtiis ako na manmanan ka lang mula sa malayo sa tuwing nandito ka sa Pampang. Kahit gustong-gusto kitang lapitan, makausap at mayakap. Tiniis ko lahat yun. Binabantayan mo ako? Oo. Sa katunayan, muntik mo na akong makita nung nakaraan. Siya yung nahagilap mo ng ilaw, Apo, nung kasama mo ako. Nagpanggap lang ako na walang alam. Kaya patawarin mo ko, anak, kung hindi kita matutulungan. Pero nasisiguro kong babasbasan kita ng kapangyarihan ng dagat upang matalo mo sila. Sila? Bakit po sila? Dahil dalawa sila. Dalawa? Pero isa lang ang sumugod sa akin kanina. Nakita ko na may kasama ang ama mo nung nakaraan. Nakita kong kausap mo silang dalawa habang nag-aayos ka ng mga asin sa may Pampang. Ha? Teka, hindi ko alam ang tinutukoy niyo. Dalawa sila, anak. Isang matandang lalaki, ang ama mo, at isang binatang lalaki. Sina Don Ramon at Simon? Sila ba ang tinutukoy mo? Sino mga yun, Apo? Hindi ko sila nabanggit sa inyo, Lola. Pero sila yung gustong kumuha ng asin sa akin. Kaya pala sumama ang pakiramdam ni Simon dahil sa suot kong proteksyon. Kaya pala gusto tong ipahubad sa akin ng aswang na gabunan na yun. Ngayon alam ko na, sila pala yun. Sila ang mga aswang. At silang dalawa ang pumatay sa dalawang lalaki. Ha? Sino? Si Mang Richard at si Oka, Apo. Pati ho si Oka? Oo, Apo. Nalaman ko lang kanina nung hindi ka pa umuuwi. Patay na rin si Oka. Wala rin ang kanya mga ngipin. Kinuha rin yun ng gabunan na yon. Kaya mas lalo ako nag-aalala sa iyo. Mga halimaw talaga sila. Pati mga inosenteng tao pinapatay nila. Kaya kailangan mong maging handa, anak. Kailangan mo silang mapaslang. Turuan niyo ako kung paano ko gagawin ang makakaya ko. Kailangan ko nang matapos ang kasamaan nila. Dahil sa kagustuhan nila na makuha ako, pumapatay sila ng mga tao dito sa baryo. Isa lang ang tanging armas na magagamit mo, anak. Ano po yun? Ang asin. Ha? Paano ho? Nakakasunog sa balat ng mga aswang ang asin. Pero dahil hindi basta-basta ang balat nila, dahil sa pinapahid nilang pinulbos ng ngipin, kaya kailangan mong patakan ng dugo ang asin na yon para tumalab sa kanila. Hindi lang yon, dahil sa oras na mapasukan mo ng asin na may patak ng dugo mo ang bibig ng gabunan, matutunaw yun sa bunganga nila at malulunok ang katas na yon at yun ang makakapagpawala ng kanilang mga alaala at yun ang magiging armas mo. Parang ang hirap naman pong paniwalaan nun. Totoo ang mga yun, Apo. Sa katunayan, hindi mo lang magagamit sa aswang yon, kundi maging sa tao. Talaga po, Lola? Oo, Apo. Kung ganon, gusto kong gawin yun kay Rocky. Gusto kong tanggalin ang alaala niya sa nangyari kagabi. Magagawa ko ho ba yun? Oo naman, anak. Huwag mo lang damihan ng asin na isusubo mo sa kanya dahil baka halos lahat ng alaala niya ay mabura. Sapat na ang ilang butil ng asin kung konting alaala lang naman niya ang nais mong burahin.
Sige po, ayoko maalala niya ang lahat na nakita niya kagabi. Bukod sa nakita niya ang aswang, nakita na rin niya ang pagbabago kong anyo. Gusto ko siyang hindi mapahamak at pati na rin ako. Sige, Apo. Gagawin natin yan pagka-uwi natin sa bahay. Hinahangad ko ang matagumpay mong pakikipaglaban sa gabunan, anak. Sana ay manalo ka. Dalik bata, hindi ko siya pababayaan. Salamat, Ursula. Tunay kang maaasahan. Ito na po ba ang huli nating pagkikita? Mama? Masakit sabihin, pero oo, Rana. Hindi na ako makakalapit ng ganito sa iyo. Hindi na rin tayo makakapag-usap. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo. Lagi lang kitang tinatanaw mula sa malayo. Nandun lang ako sa malaking bato. Nakatanaw at pinapanood ka ng tahimik. Sana'y maging sapat na rin yun sa iyo. Sapat na po yun sa akin. Ang makilala ka ngayon, sobra-sobra na. Masaya ako na palaki ka ni Ursula ng mabuti. Babantayan kita, anak. Babantayan ko kayo. Sana magtagumpay ka. Nandito lang ako. Siguradong hindi magiging madali ang pakikipaglaban mo sa iyong amang gabunan. Pero alam kong kakayanin mo yon dahil busilak ang puso mo at dumadaloy sa dugo mo ang kaputihan. Doon pa lang, hindi ka na pababayaan ng nakatataas. Opo, at hindi rin kita pababayaan na po. Paalam po, Mama. Paalam, Rana. Paalam, anak. Tara na, Apo. Bumalik na tayo sa bahay. Kailangan naman natin na ngayon natanggalin ang alaala ni Rocky tungkol sa nangyari kagabi. Opo, Lola. Tara na po. Pagdating namin sa bahay, ginawa ko agad ang sinabi ni Dalikmata para mawala ang alaala ni Rocky sa mga pangyayari nung araw na yon. Lola, ang galing po ng kapangyarihan na meron ako. Hindi nga naalala ni Rocky yung nangyari kagabi. Buti na lang at saktong asin lang ang nagamit natin na pantanggal ng alaala niya, Apo. Pero hindi ko kaya balikan ng gabunan si Rocky? Hindi, Apo. Nagsilbing pangontra na rin ni Rocky ang asin na may dugo mo at natunaw sa bibig niya, kaya hindi siya basta-basta malalapitan ng gabunan. Pero baka 2 o hanggang 3 araw lang ang itagal noon at mawawala na rin yun. Pagkatapos noon, baka malapitan na ulit siya ng gabunan. Lola, wag po kayo mag-alala. Hindi na mangyayari yon. Mamayang gabi, tatapusin ko na ang 2 gabunan na yon. Si Simon at si Don Ramon. Mamaya na, Apo. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Opo, Lola. Sigurado po ako. At may naisip akong plano. Bakit hindi mo na lang hintayin bukas? Kaarawan mo na bukas. Nasa tamang edad ka na kaya mas malakas ka. Mas makakalabang ka. Lola, mamayang madaling araw po, kaarawan ko na rin, di ba? Yun po ang hahabulin kong oras. Kung sa bagay, tama ka. Ano bang plano mo, Apo? 2 lang ang pagpipilian ko, Lola. Kung hindi ko sila kayang patayin, dahil siguradong hindi naman yun magiging madali, tatanggalan ko na lang sila ng alaala. Mukhang tama ang naisip mo, Apo. Kaya kailangan na po nating maghanda. Maghanda? Ano klaseng paghahanda? Magpapanggap ako na walang alam. Mamayang gabi, sasadyain ko na pumunta sa may bilaran ko ng asin. Tapos sa mga asin na nakabilad doon, yun ang gagamitin kong armas laban sa mag-amang gabunan na yun. Tutulungan kita, Apo. Sigurado kayo, Lola? Baka mapahamak kayo eh. Ano ka ba naman? Kaya ko rin silang labanan. May latigo ko rito. Pero hindi ho yan tatalab sa katawan ng gabunan, Lola. Hindi pa, dahil hindi pa to napapahiran ng dugo mo. Pero sa oras na mapahiran to ng dugo, magagamit ko tong armas. Ganun po ba? Sige, papahiran ko yan ng dugo ko. Sige, Apo. Pagkatapos, maghintay na lang tayo mamayang gabi. Opo, Lola. 10:00 ng gabi nang mapagpasyahan namin ni Lola Ursula na pumunta sa may bilaran ng asin. Nagpanggap kami na may ginagawa pero nakikiramdam na kami sa paligid. Alam ko na may nagmamasid sa bawat galaw namin at hindi nga kami nagkamali. Pero ang nakakagulat, hindi sila mga tao na nagpakita sa amin, kundi nasa anyong gabunan na sila. Oh, hindi ka yata nagulat na makita mong 2 halimaw ang nasa harapan mo. Tama talagang hinala ko.
Inaasahan mong darating kami, no? Paano mo nalaman? Dahil pinamanmanan kita sa anak ko. Nakita niyang may kausap kang engkantada. Alam kong nakapag-usap na kayo ng ina mo. Kaya alam kong nasabi rin niya kung sino ka at kung anong klaseng dugo ang dumadaloy ngayon sa katawan mo. At malamang, kilala mo na rin siguro kung sino ako, anak. Huwag mo kong tawaging anak. Oh, huwag ka namang ganyan sa akin, anak. Nagkaroon nga kayo ng heart-to-heart talk ng nanay mo eh. Hindi mo ba pwedeng ibigay na rin sa akin yun? Hindi. Dahil isa kang halimaw. At kahit kailan hindi ko tatanggapin na may ama akong halimaw. Ay nako, ang sakit mo namang magsalita. Sa bagay, wala naman akong pakialam kung tanggapin mo ko o hindi. Ang tanging mahalaga lang sa akin ngayon ay ang mapasakin ka. Hindi ka man sumama ng kusa, wala akong pakialam. Gagawin kitang bihag. Magtatali kayo ni Simon at bubuo ng maraming supling. Gagawa kayo ng malalakas na uri ng gabunan na may dugong engkantada. Ano? Hindi ba't anak mo si Simon? Kapatid ko siya kung tutuusin. Sa mundo ng aswang, walang kapakapatid. Wow! Kaya pala. Kaya sumama ka na lang sa amin ni Papa ng maayos para hindi na magkagulo pa. Paano ba yan? Mas pipiliin ko ang gulo kesa ang sumama sa inyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa mabuntis ng masasamang halimaw na katulad nyo. Kung hindi ka namin madadaan sa pakiusapan, dadaanin ka namin sa dahas. Sige, simulan na natin to nang matapos agad. Papa, tinanggal na niya yung kwintas niya. Maging alerto ka, Simon. Kaya niyang makipaglaban gamit ang kwintas na yon. Pero wala pa rin siyang laban sa ating dalawa. Bakit? Akala nyo ba lalaban ang apo ko na mag-isa? Doon kayo nagkakamali dahil nandito ako! Matanda, kawawa ka naman. Mapuputulan ka kaagad ng hininga. Yun ang akala mo! Hoy, ano yan? Latigo? Yan ang ipanlalaban mo, tanda? Anong laban yan sa gabunan na may proteksyon, ha? Mamamatay ka talaga ngayong gabi. Kayo ang mamamatay. Di simulan na natin. Ako nang bahala sa matandang to. Papa, ikaw naman ang bahala sa anak mo. Sige. Lola, mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin, apo. Aba, mukhang kayang-kaya mo na talagang palabasin ang kapangyarihan mo ng ganito kadali ah. Ang bilis mo namang mag-adjust. Talagang malalakas ang dugo na dumadaloy sa'yo. Kaya sana wag mong sayangin yun, anak. Sinabi ko na sa'yo na wag mo kong tawaging anak. Anong magagawa ko? Anak naman talaga kita, di ba? Tama na yan. Simulan na natin ng laban. Matapang ka talaga, ha? Sige! Lumapit ka! Wow! Pinapalapit mo ba ako dyan? Sa may asin kasi akala mo tatalabyan sa akin? Pues, nagkakamali ka. Kahit apakan ko yan ng paulit-ulit, hindi ako masasaktan dahil sa proteksyon. At nakikita mo to? Ano yan? Bakit umiilaw ang mahaba mong kuko? Hindi naman ganyan yan ah. Ay, nagpapasalamat ako dahil bumaunto sa balat mo. Natunaw to kagabi at eto, tumubo ng bago. Ganitong klase na ang tumubo, mas makapangyarihan. Siguro dahil galing sa balat ng engkantada na katulad mo. Alam mo ba kung anong kakayahan nito? Nasubukan ko na to kanina kay Simon. Kaya kong kunin ang alaala mo kapag bumaunto sa'yo. Ano? May ganun na rin siyang kakayahan. Kaya naisip ko, sa oras na bumaunto sa'yo, madali na lang para sa akin ang magpaikot ka at mapasunod kita. Sa oras na wala ka ng alaala, doon ko sasabihin na asawa mo si Simon. Kaya kusa kang sasama. Nabigyan ko siya ng ganung kakayahan. Kung ganun, hindi pwede. Kailangan maunahan ko siya. Kailangan gawin ko ng plano ko. Ngayon, sasama ka na ba ng kusa sa akin? Para naman hindi ko na kailangang burahin pa ang alaala mo. Hindi. Lalaban ako. Sige. Yan ang gusto mo, ha? At nagsimula na nga kaming maglaban, Hukom. Talagang pinupuntirya mo na masaksak mo ko ng kuko mo ah.
Hindi ako papayag doon. Sige, kung naiiwasan mo lahat ng pag-atake ko, alam kong hindi ka rin magtatagal, mapapagod ka na. Kahit anong gawin mong pagsuntok at sipa sa akin, walang talabyan sa akin. Hindi ako titigil. Hindi pwede to. Bitawan mo ako! Ganito lang ba talaga kadaling hawakan ang kamay mo? Sobrang dali lang pala. Huwag ka nang magpupumiglas dyan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Ngayon, masasaksak na kita gamit ang kuko ko. Hindi! Wag! Apo ko! Apo! Hoy, tanda! Saan ka pupunta, ha? Ano Dito ba? ka lang! Bitawan mo ako! Huwag mo akong sakalin! Lola! Tama na! Tama na! Oh, sinabi ko sa'yo, Simon, di ba? At magtatagumpay tayo! Apo! Mamatay ka ng matanda ka! Lola! Nakatitig lang ako kay Lola habang unti-unting bumabagsak ang katawan ko sa asin. Nakaramdam ako ng sobrang panghihina nang tuluyang natanggal ang baon ng kuko ng gabunan sa braso ko. Tiningnan ko ang braso kong duguan. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng malay. Huling nakita ng mata ko ang pagliwanag ng paligid bago ko naramdaman ang pag-init ng buo kong katawan. Ha? Anong ibig sabihin nito? Bakit nagliliwanag ang asin? 12:00 na! Anong ibig mo sabihin, tanda, ha? Ano naman kung 12:00 na, ha? Ang init ng buong katawan ko! Anong ibig sabihin nito? Nawalan ka naman ng alaala? Teka, bakit lalong nagliliwanag ang balat mo? At bakit naging pula na ang mga mata mo? Kanina puti yan ah. At nagkakapangil ka pa. Naging gabunan ka na ba talaga tulad namin? Pero bakit kanyan pa rin ang balat niya, Papa? Oo nga. Hindi kaya may nakuha siya sa'yo nung ibaon mo sa kanya yung kuko mo? Hindi ko alam. Dapat wala na siyang maalala ngayon eh. Kakaibang init ang dumadali sa katawan ko ngayon. Isinilang ka na ng panibago ngayon, Apo! Tumahimik ka, tanda! Isinilang na bago? Anong ibig sabihin nun? Bitawan mo ang lola ko! Aray! Paano nangyari yun? Bakit dumoble ang bilis mo? Bitawan mo ang lola ko! Ay, Apo, salamat at niligtas mo ako. Bakit ang lakas mo? Bibitiwan mo ako! Papa, tulungan mo ako! Patayin mo na siya, Simon! Ano? Bakit hindi mo siya kayang labanan? Malakas din siya, Papa! Nakikita mo ba ang mga asin na yon? Alam mo ba kung bakit umiilaw yon na parang diamante? Dahil napatakan niya ng dugo ko. Kaya ngayon, magagamit ko na yan bilang panlaban sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo na lang kung anong ibig kong sabihin kapag naihagis na kita doon. Ano? Simon! Papa! Nasusunog ang balat ko! Aray! Tulungan mo ako! Yan ang bagay sa'yo. Simon, pinatay mo ang anak ko! Nararapat lang yun sa kasamaan nyo. Anong nangyari? Bakit hindi ka nawalan ng alaala? Ngayon ko lang naisip, paano nga ba ako mawawalan ng alaala kung ako mismo ang nagbigay ng kakayahan na yan sa'yo? Hindi ba't galing yun sa akin? Ibig sabihin, kaya ko ring makapagbura ng alaala. Ano? Kaya mo rin yun? Oo, pero meron lang tayong magkaibang paraan. Anong ibig mong sabihin? Teka, anong ginagawa mo? Bakit dumadakot ka ng asin na nagliliwanag? Ngayon na patay na ang anak mo, na gusto mong maging asawa ko, wala ka ng rason pa para makapagparami ng lahi mo. Ibig sabihin, wala na ring saysay kung papatayin pa kita kasama ni Simon. Mas mabuti kung magdusa ka ulit. Pagdusahan mo na wala ka ulit maalala. Anong ibig mong sabihin, ha? Aray! Ang mga mata ko! Nasusunog ang mga mata ko! Bakit mo ko binato ng asin, ha? Ngayon, pakakainin na kita ng asin! Etong sayo! Ano? Namnamin mo ang bawat alat ng asin na yan!
Lydia, anong nangyayari? Bigla akong naghihina. Babalik ka sa pagiging tao. Ire-report ko sa mga pulis na pinatay mo ang anak mo. Akuin mo ang pagkamatay niya. Hindi lang kay Simon, kundi pati na rin ang pagkamatay ni Mang Richard at Oka. Akuin mo rin yon at mabulok ka sa bilangguan kung saan ka nababagay. Ano? Sa dami ng asin na nilamon mo, siguradong matagal-tagal bago mo ko ulit maalala. At kapag dumating ang panahon na natandaan mo na ulit ako, hanapin mo ako, bumalik ka sa akin, at dun ko nawawakasan ang buhay mo, Don Ramon. Hindi. Umiikot ang paningin ko. Hindi maaari. Apo! Apo, ano nangyari sa'yo? Bigla pong nanlambot ang tuhod ko. Bigla akong nakaramdam ng panghihina. Ganun talaga yan. Dahil nagamit mo ang lakas mo. Pero wala ka nang dapat alalahanin ngayon na po. Tapos na. Nagtagumpay tayo. Sa ngayon, kailangan na kitang maialis muna dito. Ako ang tatawag ng barangay para rumisponde dito sa nangyari habang wala pang malay itong matandang tatay mo. Tao na ho ba siya ulit? Oo, bumalik na siya sa anyong tao. At ikaw rin, nawala na rin ang umiilaw mong balat at ang mapupula mong mata. Kaya iuwi na muna kita. Sige po, Lola. Tapos na ang lahat, Apo. Tapos na. Babalik na ulit ang buhay natin sa normal. Opo, Lola. Tara na po. Kumalat sa buong baryo namin ang usapan tungkol sa mag-amang dayo. Nakulong si Don Ramon dahil inako niya ang pagkamatay ng anak niya, pati na rin ng 2 pang lalaki dito sa baryo namin. Sa ngayon, hindi ko na alam kung saan siya nakakulong at hindi ko na rin pabalak alamin. Bumalik sa normal ang buhay namin ni Lola. At sa tingin ko, magsisilbing alaala na lang ang nangyaring yun sa buhay ko dahil hindi na naulit pa na nagamit ko ang kakayahan ko bilang isang dalagang may dugong gabunan at engkantada. Dahil hanggang sa kasalukuyan, isa na lang ulit akong tindera ng asin sa baryo ng Pangasinan.